Sa gitna ng pagsasagawa ng China ng large-scale military exercise at pagpapalibot ng kanilang puwersa sa Taiwan, na ayon sa kanila ay isang simulation o practice sa aktual na pagsalakay at pagsakop nila dito, marahil ay naitatanong mo sa iyong sarili. Bakit nga ba gustong bawiin at sakupin ng China ang Taiwan? Saan nag-ugat ang kanilang gigil na mapasakamay ang nasabing lugar na ayon sa kanila ay bahagi pa rin ng China at hindi lehitimong bansa? Ngunit sa kabila ng matagal na nilang pagbabanta, bakit hindi pa rin nila magawang sugurin ng Taiwan hanggang ngayon? Ano ang kinakatakot ng China? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Ayon sa People's Liberation Army ng China, ang kanilang malakihang military drills sa paligid ng Taiwan ay kanilang isinagawa upang masukat ang kanilang abilidad na sakupin ang naturang lugar. Ang Chinese presence at military drills na nagaganap ay ang pinakamalaking military exercise na kinundak ng China matapos ang mahigit isang taon ng maliliit at panaka-naka lamang na pagpapakita ng lakas sa paligid ng karagatan ng Taiwan. At ito ay nangyari ilang araw lamang matapos manumpa ang bagong presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te, na ayon sa Beijing ay sinusulong ang total sovereignty at identity ng Taiwan bilang isang lehitimong bansang walang pananagutan sa rehimen ng Chinese Communist Party. Kahit na majority ng mga mamamayan ng Taiwan ay nagpahayag na wala silang balak manirahan sa ilalim ng komunistang bansa, iba naman ang pananaw ni Chinese President Xi Jinping na nagsasabing ang reunification ng Taiwan sa mainland China ay isang bagay na nakatakdang mangyayari. Kaya pagsapit ng umaga noong Huwebes, May 23, namataan agad ang 19 na Chinese warships at 7 Coast Guard vessels malapit sa Taiwan Strait. Ganon din ang mga mobile artillery units at missile systems ng China na pinakita pang nag-mobilize sa mga videos na kanilang inilabas online. Ganon din ang isang animated simulation kung saan detalyadong pinakita ang step-by-step na paglusob at tuluyang pag-overpower nila sa kabuuan ng Taiwan. Ngunit upang mas maintindihan natin kung bakit gano'n na lang ang kagustuhan ng China na sakupin ng Taiwan, balikan natin sa kasaysayan kung paano nga ba nag-ugat ang tensyon sa pagitan nila. Ang isla ng Taiwan o kilala noon sa tawag na Formosa ay isang Dutch colony sa basbas ng Qing Dynasty mula 1624 hanggang 1628 at ang mga naunang residente rito na tinatayang 1,500 katao pa lamang noon ay galing sa mainland China. Subalit napasakamay ito ng mga Hapon matapos ng unang Sino-Japanese War noong 1894 kung saan tinalo ng Japan ang Qing Dynasty. At nang matalo ang Japan noong World War II, napilitan itong ibalik ng Japan sa China na pinamunuan noon ng ruling party na ROC o Republic of China na ally ng US at UK. Subalit isang civil war ang umusbong sa China at tinalo ng Communist Army sa pamumuno ni Mao Zedong ang ROC na pinamumunuan naman ni Chiang Kai-shek. Kaya napilitan itong umatras sa isla ng Taiwan kasama ang tinatayang 1.5 million supporters nito noong 1949. Ngunit kahit na nasa Taiwan na ang ROC, sila pa rin ang kumakatawan sa buong China, lalo na sa United Nations at sila ang nire-recognize noon na lehitimong gobyerno ng mga Western countries. Sa katunayan, nangako pa ito na muli nilang babawiin ang mainland China mula sa Communist Party. Subalit sa paglaki ng ekonomiya ng mainland China simula noong 1970s, nag-iba ang ihip ng hangin at unti-unting nire-recognize ng maraming bansa ang communist government ng Beijing na siyang lehitimong gobyerno at tagapamahala ng buong China hanggang sa pagpanaw ni Chiang Kai-shek noong 1975. Sa kabilang banda, dahan-dahang naging demokratiko ang Taiwan at sinusulong ang kanilang pagiging independenteng bansa na hindi kontrolado ng komunistang mainland China. Noong 1980s, bahagyang naging maayos ang relasyon ng China at Taiwan. Sa katunayan, nagdeklara ang ROC ng Taiwan na tapos na ang girian nila laban sa People's Republic of China na nakabase naman sa Beijing. At dito ay nagpropose ang mainland China sa tinawag nilang One Country, Two Systems, kung saan tuloy pa rin ang pagiging autonomous ng Taiwan, ngunit sa ilalim ng kontrol ng Beijing. Hindi pumayag ang Taiwan sa proposal na ito, kaya dineklara ng PRC sa Beijing na hindi lehitimo ang ROC sa Taiwan. At dito na nagumpisa muli ang tensyon sa dalawang panig. Lalo itong umigting nung mahalal bilang presidente si Chen Shui-bian noong year 2000 na mariing sinusulong ang independence ng Taiwan. At mula noon, ipinasa ng China ang tinawag nilang anti-secession law
kung saan may karapatan silang gumamit ng dahas laban sa Taiwan kung itutuloy nito ang pagkalas mula sa China. Noong 2016, sa pamumuno ng babaeng president ng Taiwan na si Tsai Ing-wen, lalo pang lumala ang sitwasyon sa kanyang sinabi na sa kanyang pamumuno, hindi niya formally i-declare ang independence ng Taiwan mula sa China dahil matagal na itong independent. Dahil dito ay tuluyan ng pinutol ng China ang komunikasyon nila sa Taiwan. Sa pagkakahalal ng Vice President noon ni President Wen na si William Lai bilang bagong Pangulo ng Taiwan nitong Enero lamang 2024, agad siyang inakusahan ng China na isang separatista at sa unang linggo ng kanyang pag-upo bilang Pangulo nitong Mayo, agarang kinondak ng China ang kanilang pinakamalaking military exercise sa paligid ng Taiwan na siyang napapanood natin ngayon sa mga balita sa telebisyon at sa social media. Subalit sa daming beses nang nagsagawa ang China ng military exercises, bakit puro banta lang sila at hindi pa rin nila sinusugod ang Taiwan hanggang ngayon? Yan ay dahil mabilis lang itong sabihin ngunit mahirap itong i-execute sa actual na senaryo ayon sa maraming eksperto at observers sa China-Taiwan conflict dahil sa taglay na defensive advantage ng Taiwan na kailangang malampasan ng China. Upang sakupin ang Taiwan, kailangan di umunong maisagawa ng China ang isang napakakomplikadong military operation ng sabay-sabay sa ere, sa dagat, sa lupa at maging electronic at cyber warfare. Una, kailangan di umunong itawid ng China ang daan-daang libong sundalo sa Taiwan Strait na may layong 144 kilometers mula mainland China na kilalang maalon at pabago-bago ang panahon dala ng mahabang monsoon season. 1 hanggang 3 buwan lamang di umano ang window ng magandang panahon upang ma-execute ng Chinese forces ang pagtransport ng daan-daang libong mga tauhan at gamit. Dito pa lang ay mangangailangan na ang China ng ilang linggo at libong mga sasakyang pandagat na maihahalin tulad sa D-Day invasion na ginawa ng Allied Forces noong 1944 upang mamobilize lamang ang kanilang malaking puwersa. Bagamat pinapakita ng China ang moderno nilang Navy, duda ang mga eksperto na sapat ang dami ng mga barko ng China upang mag-transport ng daan-daang libong mga sundalo ng sabay-sabay. At malamang ay kakailanganin pa nitong gumamit ng mga commercial ships upang maisagawa lamang ang parte na ito ng pagsugod sa Taiwan. Bukod pa rito, ang bawat pagtawid sa Taiwan Strait ay aabot ng ilang oras na sapat upang matarget ito ng Taiwan na armado na rin ng mga long-range missiles at makabagong fighter jets. Sapat na oras na rin ito upang makapagpadala ng Taiwan ng mga tropahan sa mga potential landing sites o kaya ay magtayo ng mga harang. Hindi lamang yun, nitong mga nakaraang taon, nag-invest ang Taiwan ng bilyon-bilyong dolyar para sa perimeter defense ng isla tulad ng naval mines, anti-landing spikes at mobile missile launchers. Maging sa umpisa pa lamang raw ng full-scale invasion ng China, ay mabilis nang ma-detect ng Taiwan ang plano nito dahil sa build-up ng kanilang puwersa na malamang ay magaganap sa Longtian Military Base na siyang pinakamalapit na military base ng China sa Taiwan na may kapasidad na i-accommodate ang ganong kalaking invading forces ng China. Kaya delikado na agad sa puntong ito sa counter-attack ang Chinese forces. Isa pang problemang kakaharapin ng China ay ang kakaunting lugar na maaaring lumanding ang malaking puwersa nila mula sa dagat. Dahil sa karamihan ng nakapaligid na coastline ng Taiwan ay mababaw na katubigan at matatarik na mga bangin na hindi ideal na daanan ng isang large-scale invading force. Ang ilang mga beach areas ng Taiwan at mga daungan ay madali lamang daw nilang harangin sa pamamagitan ng mga barikada at tauhan o di kaya ay sirain upang hindi magamit ng Chinese forces. Sa katunayan, dahil sa tinatayang 1 milya ang lawak na may mababaw na coastline ang Taiwan, ay kinakailangan ng ilipat ng Chinese invading force ang kanilang mga gamit sa mas maliliit na sasakyang pandagat mula sa malalaking transport ships. At dito ay magiging easy target sila sa depensa ng Taiwan. Kaya sa attempt na paglanding pa lamang daw, ay posibleng di mabilang na ang malalagas na tauhan at gamit mula sa China. Kung tagumpay mang makapaglanding ang Chinese invading forces sa isla ng Taiwan, ang susunod naman daw nilang kakaharapin para tuluyang masakop ang buong isla ay ang mabundok nitong terrain na aabot sa 12,000 feet. Malaki na ang advantage ng Taiwanese military dahil sa familiarity nila sa terrain at sa pagkaka-establish na ng kanilang defense forces sa kabuuan ng isla. Kung gagamitin naman ng Chinese invading force ang kalsada, maraming choke points sa kabuuan ng Taiwan dahil karamihan sa mga syudad nito ay accessible lamang sa iilang mga tunnels na mabilis harangin. Kahit ang pagkontrol ng China sa Taipei ay hindi madali
dahil napapaligiran ito ng matataas na kabundukan at bilang lang ang mga tunnels na maaaring daanan ng invading forces mula sa dalampasigan. Pagpasok naman nila sa Taipei ay kakaharapin nila ang malakihang urban combat kung saan matagal na rin nagsasanay ang Taiwanese military. Paniguradong mahaba-habang laban at malaking casualties ang kakaharapin ng Chinese forces bago pa man nila tuluyang masakop ang capital city pa lamang na Taipei. Ang ibang syudad pa ng Taiwan ay kalat-kalat na mga tunnels lamang din ang access paloob at palabas. Ayon sa mga eksperto, higit sa dagat at kabundukan, ang milyon-milyong Taiwanese civilians na nag-aalab rin ng kagustuhan na ipagtanggol ang Taiwan ay mas malaking balakid na kanilang dapat lampasan. Sa katunayan, maraming sibilyan na sa Taiwan ang sumasali sa mga drills kung saan tinuturo ang pagdepensa sa kanilang isla sa oras na magaganap ang isang Chinese invasion. Bakit hindi nalang bombahin ng China ang Taiwan sa pamamagitan ng kanilang mga eroplano at missiles? Pag ginawa nila ito, siguradong maraming inosenteng sibilyan ang malalagas. At tulad ng ginawa ng Russia sa Ukraine, hindi papayag ang modernong mundo na mangyayari ang gantong senaryo na maraming inosenteng buhay ang mawawala na walang kalaban-laban. Asahan di umano ng China ang pagkukundina ng buong mundo sa kanila at agarang pagsuporta ng Western country sa Taiwan, lalo na ng Amerika. Isang malinaw na halimbawa di umano ang nangyari ngayon sa giyera sa Russia at Ukraine kung saan walang humpay na nagpapadala ng kanilang suporta ang mga Western countries mapaarmas man o pondo sa Ukraine. Kaya hindi tutuluyang masakop ng Russia. Hindi pa kasama ang maaaring gawing pag-boycott sa mga Chinese products at mga sanctions na kanilang kakaharapin na bagamat kayang lampasan ng China, subalit malaking dagok ito sa kanilang ekonomiya. Lingid rin sa kaalaman ng karamihan, 90% ng pinakasophisticadong computer chips sa mundo ay gawa sa Taiwan at highly dependent maging ang maraming industriya sa China rito. Bagamat maraming factories ang China, maliit lang ang kakayahan nito na gumawa ng high-end computer chips at dependent pa rin ito sa production ng Taiwan. Kaya ang paghinto ng Taiwan sa pag-supply ng pyesang ito sa mga Chinese companies ay katumbas ng pagbagsak ng malaking bahagi ng export income ng China mula sa mga cellphones, computers, TV at marami pang iba. Maging ang military hardware ng China ay gumagamit ng computer chips na gawa sa Taiwan, aminin man ito ng China o hindi, ayon sa mga eksperto. Isa pa, kung ang Russia nga na lupa lang ang pagitan sa Ukraine ay hindi pa rin nagtatagumpay matapos ang mahigit 2 taon, paano pa kaya ang China na dagat at kabundukan ang kakaharapin sa pagsakop sa Taiwan ang hindi mahihirapan? Isang leksyon raw para kay President Xi ang ginawa ni Putin sa Ukraine kung saan naging mahirap, magastos, unpredictable at kahiya-hiya ang resulta ng padalos-dalos na pag-atake laban sa mas maliit ngunit handang lumaban na bansa. Siyempre, isa pa riyan ay alam ng China na hindi pa babayaan ng US ang Taiwan. Bagamat patuloy na may ugnayan ng US sa gobyerno ni Xi Jinping sa Beijing, ang US rin ang pinakamalaking international supporter ng Taiwan at obligado ito sa batas na suportahan ng Taiwan sa pamamagitan ng Taiwan Relations Act na ipinasa sa US Congress noong 1979. Dito ay nakasaad ang obligasyon ng US na mag-provide ng suporta sa Taiwan sa pamamagitan ng armas o anumang uri ng depensa. At ang karapatan ng US na gumamit ng puwersa sa anumang uri ng pamimilit na sirain ang kapayapaan at kasarinlan ng Taiwan. At pinatunayan di umano ito sa mga huling pahayag ni President Joe Biden na handang depensahan ng US ang Taiwan sa pamamagitan ng puwersa kung kinakailangan. Ang mga factors na ito ang malinaw na dahilan na sa ngayon ay dinadaan na lamang ng China sa malakihang pagpapakita ng puwersa at mga naval exercises ang kanilang panggigigil sa Taiwan. Dahil malinaw rin sa kanila na hindi nga ganun kadali ang tuluyang sakupin ng Taiwan bukod pa sa magiging response ng ibang bansa laban sa kanila. Malaking dahilan rin di umano kung bakit malabong atakihin ng China ang Taiwan sa ngayon ay ang priority nito na palawakin ang impluwensya ng China sa global stage. Pinoproject di umano ni President Xi ang imahe nito bilang isang global peacemaker. Sa katunayan, naging aktibo ito sa pagsusulong ng peace negotiations sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kaya ayon sa mga eksperto, bagamat mataas ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, ang isang malakihang gera o invasion ay malabo pang mangyayari sa ngayon. Sana lamang itotoo nga ang analysis na ito dahil sa oras na umusbong ang malaking sigalot, tiyak na apektado ang Pilipinas kapag nagkataon. Hindi lang dahil malapit tayo sa Taiwan, kundi dahil na rin sa malapit nating relasyon sa Amerika. Kaya hindi maiiwasang madamay tayo sa isang sigalot. Sana ay mas manaigang diplomasya sa sitwasyong ito ng China at Taiwan. Dahil sa bandang huli, ang epekto sa magiging gera sa pagitan ng dalawang panig ay mararamdaman hindi lang sa Asia, kundi pati na rin sa buong mundo. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin
Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.